Moms After Dark. Hi mga kamads! Welcome back! Kamusta? Kamusta? Kamusta mga kamads? So, another chikahan! Yes, another podcast. Sana nakikinig kayo dyan and hopefully makarelate kayo sa aming topic ngayon. And kung napanood niyo yung last topic natin about how, batang 90s. Batang 90s and childhood memories. Yeah, sana na-enjoy sana nyo. na-enjoy nyo. Nakarelate kayo. Of course, and thank you nga pala doon sa mga nagre-request na pwede natin pagchikahan. Yes. O ngayon, meron tayong bago. Ano? Dadan! Yes! May pa-magic. Alam mo, kawawa naman yung maiwagang garapon natin. Oo nga. Hindi na siya nagamit. Hindi na siya nagamit. Pero at least active yung mga kamads natin, ha? May mapanga-request talaga. Yes. Thank you so much, guys, sa pag-support niyo sa amin and pag-comment ng topic. Sana mag-comment pa kayo para madagdagan. Totoo. So, ang topic natin ngayon, na by request, na pagchichikahan natin, setting rules and boundaries without being the bad guy. Oh, rules Parang ang and lalim, no? boundaries. Oo, ang lalim. English? Ay. Parang mga hindi call center agent. Totoo. Marami namang concept eh. Kumbaga, umiikot din sa partner in life, like husband or partner relationship, gano'n, family, and friends. Friends, okay. So, ang nag-request niyan is si Chef. Oo, taga-US. Taga-US. Taga-California. Thank you nga so pala, much. sa mga taga-California. Chef, Hi thank to you so much. So, tito ko na nasa California. Hello po. Ingat po lagi. Romy, no? Hello po, tito. Nakikitito. Sa mga ibang relatives ko nandiyan. Hi, Hello po. mga classmates ko. Hello. Ayan. Kamusta sa California? Nod lang po kayo. Nod lang kayo and sana mag-enjoy kayo. Chika-chika lang tayo. Chika lang. Lagi naman. Yung chikahan ng like madaling araw. Yes, malamang Ay nga pala, bago na mag-usap, bakit daw ka mad? Moms After Dark, sabi. Okay. Kamads kasi Explain natin kung bakit. ano siya, since Moms After Dark, di ba MAD, M-A-D, so, syempre mahirap maghanap ng nun, girl, ng parang magiging tawag sa mga natin sa mga viewers natin. Oo. So, yon mga kamads na lang. Saka kasi kaya sinabing Moms After Dark, akala na may pinagdaanan. Hindi. Kasi po, yung literal, after gabi, madaling araw, doon kami nagchichikahan. Yes. After ng gabi na, yung tapos yung mga gawain bahay. Kunya ako, wala akong pasok sa work. It's my day of rest, day off. So, yan, chikahan galore kami. Chikahan galore. Hindi. Yung mga buhay-buhay. Hanggang umaga. Oo, kaya after dark po, kumbaga. After ng hating gabi. Actually, itong chikahan na to sa podcast. Ang totoong chikahan talaga namin mula minsan 11 ng gabi hanggang 10 a.m. Oo, 10 a.m., di ba? Ganon talaga. Yung like, parang wala naman talagang topic eh, Bigla very na lang. random. Very random, yes. Pag gusto mo talagang yung tao, yung kachikahan mo, yung hindi na matapos-tapos. True. Hindi pa May ganun ba kayo? Oo. May ganun kayo mga kamads? Kasi kami ganun kami. Hindi rin namin maintindihan bakit kami ganun. Oo. Yung masaya kami, kausap namin yung bawat isa. Yung after mo chikahan, yung parang ang saya lang. Yung kami na yung sumusuka, uy, tumilaw Tulog na tayo. Tumitilaw na yung manok. Gising na yung kapitbahay. Yung nakita nila kami nung gabi bago siya matulog. Pag-gising nila, nandun pa yung bantay, walang mananakawan. 24 hours. Oo. Anyway, security. at least sagot na yung question, bakit daw mga kamads? Nagtanong lang sila. So guys, if ever man na dumami tayo, no? Ang magiging tawag na natin sa ating community. Pag nagkaroon tayo ng community, Mad Society. Yeah. Diba? Kaya Mad, sana i-share nyo to sa inyong mga friends or sa mga tao na alam nyo makaka-relate sa topic. Totoo, kasi usually naman mga ganitong oras, di ba, after work, after gawain bahay, doon ka na nagkakaroon ng time sa sarili mo usually, di ba? Aminin natin. Anyway, let's game na tayo. Game na. Let's go on to our topic. Okay, so, there's a question here. Okay, sige. Do you believe in setting rules and boundaries? Ikaw?
Setting rules and boundaries. Ang lalim, girl. English. Kailangan ba lalim. English din ang sagot? Hindi naman. Nosebleed, no? Okay, sige. Gusto mo Spanish, Kapampangan, no? Anyway, basta maintindihan niyo, di ba? Porke? Oo, Ayun. okay. So, going back to the topic. Setting rules and boundaries. Siguro for me, girl, before, wala akong rules and boundaries when it comes to any type of relationship. Be it friends, family, or partner. Okay. Kumbaga, hindi ko siya nakikitang ina-apply sa buhay ko. Pero, growing old, di ba? As we grow old, Yeah. as we encounter a lot of people, may mga bagay tayong nagpaparealize sa atin na kailangan pala talaga natin ng rules or Rules, boundaries sa isang relasyon. Relasyon, situation. So, situation, oo. Dahil sa mga sitwasyon na yon na naranasan natin, kumbaga parang the next time, parang nagkakaroon tayo na, okay, kailangan ko ng ilatag sa kanya kung ano yung boundaries ko para maging mas harmonious yung pagsasama namin or yung pagkakaibigan namin or yung pagiging family. Ganun. Ikaw ba? Oo naman. Like what you said. English. Sabi nga niya, habang siyempre we're getting old, Tama. and because of those past experience natin, nagkakaroon na tayo ng bilang limitation, may boundaries din tayo. Hindi lang sa mga sitwasyon na nangyayari or even though sa tao na pumapasok sa buhay natin. Yes, tama. Ako, for example, at this time or at this my age ko, boundaries ko, pag yung tao toxic at wala namang may dudulot na buhay, naisas lang ako sa'yo, ayoko na. Tama. Parang mayroon tayong boundary. Lalagyan ko ng wall. Oo. Hanggang dito ka lang. Or much better, tanggalin na lang kita sa buhay ko. Though, hindi naman natin sinasabi na lagi naman happy yung mga moments. No? There's such like incident na nangyayari. Yes. Situation to be considered na masasabi natin we need to put boundaries kung bakit kailangan nating itanggalin muna sa buhay yung mga ganong klaseng tao or situation. Tama. Ikaw, sa friendship, meron ka ba? Masasabi? Friendship, boundaries? Like, yeah, speaking of that, this time, siyempre, mga Gen Z mga nanonood dyan, as a mom, pag may mga anak tayo, di ba, kailangan natin mag-set din tayo ng boundaries yung magiging kaibigan ng mga anak natin. Oo, tama. What do you think? Siguro, payo sa magiging anak mo. Payo sa magiging anak ko. Or mga anak natin teenager. Even yung mga elementary, mga bata, mga bagets. Oo, siguro ako as a guidance, di ba? Bilang nanay sa anak ko, lalo na babae, when it comes to friendship, sa mga ganyang bagay, siguro ang sasabihin ko sa kanya is, unang-una, hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan. Diba? Kasi may kaibigan na pag masaya lang kayo, may kaibigan na pag nakukuha lang niya yung gusto niya sa'yo. Diba? Sure, oh my God. May kaibigan na nandyan naman talaga para sa'yo through ups and downs. Exactly. Diba? And dapat, yun yung magiging standard mo sa paghahanap ng kaibigan. Hindi porket mayaman or porket may naibibigay sa'yo yung tao, yun na yun. Hanggat maaari, piliin mo yung kaibigan na i-value ka din. Exactly. Nalala ko sabi ng lola ko nung bata ako. Piliin mo kung sino magiging kaibigan mo. It doesn't mean na kailangan mayaman, maganda or what. Kasi, sabi niya sa akin, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yes! English yun! Kaya panantayan ko talaga sa buhay ko yun. Simula hanggat lumalaki ako. Oo. Diba, no? Oo. Oh my gosh. Kahit saan ako, nasabi ko yun. Na lola, nasa heaven. Lagi Lola, ang galing mo. Sana may nagturo sa akin yan. Diba? Ay, ganun. Like, kailangan kasi talaga, para sa akin, yung boundaries naman yun, hindi naman yung, your like, sobrang taas ang standard mo or setting a high wall. Hindi yon. Like, you just really want to make sure na maging okay. Yung, kuya, maging okay yung friendship nyo, yung buhay mo, yung magiging experience mo actually sa mga bagay-bagay. Tama. How about like sa partner ba, sa karelasyon?
meron ka naisip? Or na-experience ka ba, may nakwento ba yung mga kaibigan mo or something you know na nagkukwento about setting boundaries sa family nila or sa karelasyon? Sa family, I guess, meron din akong masasabi. Oh, sige, Kasi sige. ako nag-set na ako ng Mukhang boundary. bangka tayo ngayon. Sorry Siya naman talaga. Nag-set ako ng boundaries talaga. Like what? With family. Actually, relatives. Mm. I'm not Hindi here para manira or what. To put them on spot or pero, to mock someone. oo, pero kasi, siguro lahat naman tayo no, napagdadaanan yun na sa mga kamag-anak, Oo. nandyan yung mga ingiilam, diba? Mga kamads. Parang may nag-comment agad, charot. Nandyan, pakikialaman ka, pakikialaman yung pamumuhay nyo. Oo, may mga Yung ganon. porket ganito lang yung kaya nyo. Oh my God. Nasabihan na kayo na kung ano-ano. Parang madami na nagko-comment, bumubulong habang nakikinig. O sabi nila, o Sarah Prang, pakalamang pala ka? Oy, nadinig ko. Sorry. Parang dami nakakarinig. Oo, tama. Oo. Diba? So, yun nga girl, for me, kailangan yun kasi minsan yung pakikialam ng relatives sa buhay mo is hindi siya nakakatulong eh. Totoo. Kumbaga nakakasira pa siya una-una ng mental health, ng relationship mo with your main family. For Oo. example, kami mag-asawa, pakikialaman kami na kamag-anak. So, magkakaroon kami ng problema. What if hindi kami ganun ka-solid? Di nasira na nila kami. Exactly. 'Di ba? So you have to put boundaries. Or siguro naman wala naman masama na sabihin mo na naiintindihan namin na concern kayo, 'di ba? Pero sana wag na kayo manghimasok sa buhay namin. O, di ba nagtitilaok na Sensya na po talaga, mga kamads. Nag-hi sila sa inyo, mga kamads. Good Actually, morning. fan natin yung mga yun. Parang hindi naman sila lagi nawawa, lagi lang sila nandiyan. Yan ang mga cheer, Yun ang namin. patunay. This is really a raw video or like, tamang totoong chikahan lang. Totoong chikahan May talaga. madidinig kayo dyan, mga tilaok ng manok na hindi naman natin makontuan yun. Papabarangay natin kapitbahay. Baka tayo, mapabarangay. Nangingialam tayo. Di ba? At Ay, least, ko, itong mga manok na to talaga. bida-bida din eh, no? Baka nag-comment. Magko-comment yung manok. Oo. Ang sabi, tilaok Tilaok. din. Natatawa sila anyway. Pabaliw na naman Oh. tayo dito. Again, speaking of that, no, lang maisingit lang, bakit nga ganun, no? Parang sabi nga nila, yung totoong attention na pagmamahal or tulong, usually, yung sabi nila, mas okay pa sa ibang tao. Mas makukuha mo kaysa yung mga kung may ganyan kaklaseng mga relatives, no? Parang mas better pa na talagang yung boundaries na limitation yung connection mo sa kanila. Sabi mo nga. Mas nakakalungkot, no? Nakakalungkot kasi 'di ba, dapat family ang unang makakaintindi or relatives, 'di ba? Tsaka unang susupport sa iyo. Pero minsan kasi siguro may time na sa sobrang concern nila, hindi na nila naisip 'yon, 'di ba? Or siguro dahil gusto lang talaga nila mangialam. Hobby, walang magawa sa buhay. Oo, ganun. Anyway, wala naman, Wala sakto naman. lang. Okay, sa relationship naman. Ay. So, ganun. Ay, And then, sa amin naman ni Ron, lumila talaga ako. pagdating sa boundaries naman, very open kami. Kumbaga, when it comes to sa pagdating sa family niya, sa family ko, nandun yung boundaries namin, like, family mo yan, wala akong karapatang magsalita ng masama dyan, or family mo yan, ikaw ang kumausap dyan. Oo, yun. Ganun kami, pagdating sa kumbaga, yung mga kanya-kanyang hinanakit family nyo, kunyari may something wrong with them, you just rather talk to your husband first, and siya naman, i-relay niya. Ganun kami. Gets kita dyan. Yun lang yung boundaries namin. Kasi kung physical boundaries, wala talagang hawak kung hawak, ganun. Tapos, yung, syempre, respect. Pag mag-asawa kayo, respeto sa isa't isa, di ba? May time na nag-aaway kayo. Natural na May naman time yung mag-away, na hindi parang- magkaintindihan. Oo, ganun. Pero, at the end of the day, yung respeto nandun pa rin. Oo. Nag-ano pa rin kayo, nagkakasundo pa rin kayo, uusap pa rin kayo. Ganon. Communication. Tama. Respect. Communication is the key. And Yes. respect. Kasi pag nawala na yung lahat, wala na din talaga. Everything will follow, magbe-break na talaga. True. Wala kang respeto,
na sa partner mo, mawawala din yung pagmamahal mo. Oo. At pag nawala na yung pagmamahal mo, masisira na. Masisira na lang. Masisira na din. Oo. Huwag niya, baka malungkot tayo di charot. Ako, ano ba ako dun? Ikaw, Sa sige nga, relationship. girl, sa Ngayon, relationship. at this point of my life, dahil Oo. alam naman na nila nung na-share natin nung Yes. usapang episode na kabit, what is my situation Mm-mm. regarding that. Siguro na meron ako setting boundaries na I'll be more mindful. Hindi naman ako picky, pero mas maging mataas yung standard ko na ngayon single mom ako, lalo na meron na akong anak. Oo. So, mas priority ko yung anak ko, actually. Mhm. Though, hindi naman ako nagsasara ng doors. In case Oo. lang naman. For example, may guy na, or magkakaroon ng relationship. I rather, yung boundaries ko, I rather like feel na mas importante ako, mas mapatunayan sa akin Oo. na importante at mas kailangan talaga ako. Tama. So, yung effort. Yung boundaries na, for example, hindi kasi mas mautak ka ngayon pumili eh. Oo. Mas intindihin mo yung pagkakamali. Hindi nga ngayon. Oo. Kumbaga, di ba naging syong-syonga? Oo. Syong-syong talaga. Hindi na syong-syonga. Sabihin natin, for example, doon, ang dami niyo binigyan na pagkakataon, pinagbigyan mo, pagka 1, 2, 3, 4, 5, pero ngayon hindi na. Kumbaga, if you want to enter sa buhay ko, Oo. una pa lang, I want to see ano yung intention mo. Yes, tama. Ganon. Ilalatag mo na kagad sa kanya Dinig mo lahat. na, baka naman. Baka naman, alam mo na. Oo, ganun Nagets yun. mo na ba? Sana nagets na niya. Ay, sabi na, sino doon? Wala lang po, nasa isip ko lang yun. Pero baka nga, nanood Malay siya. mo, girl, di ba? Sino daw? Si Ian Beniosh. Ay, Agoy. charot Yatoy. lang po. Wala lang, naisip ko lang yun. Pero, mas, di ba, kasi setting boundaries, kasi meron kang, kapag sinabing setting boundaries, meron kang setting proper expectation that you want to happen do sa person, and at the same time, merong flow na mangyayari, na gusto mong mangyayari. Though, hindi naman magiging perfecto yun, pero at least, mas naging mindful ka kung ano yung mangyayari. Oo. Or ano yung what's gonna happen, in English lang, no? Or mga ganun. Basta yun na yun, Basta mga yun na kamas. yun. Kayo Oo. ba, pagdating sa partners or sa mga maging future partners nyo, Oo. ano yung boundaries na mailalatag nyo sa kanila? Pag daw si Mr. naglasing ng sobra-sobra, 3 beses nang umuwi ng bahay. Layas! Yes! Sumusobra na! Ganun. Ay, yung anak, ilang beses tinawag ng nanay. Ay, mga anak. Alam mo, isa lang halos mga sakit ng mga bata ngayon eh. Wait lang. Bingi. Bingi. Bakit daw bingi? Kasi nakailang tawag ka na, hindi sumasagot. Diba? Yun ang boundaries, mga simple boundaries sa mga nanay na, namumuro ka na. Diba, no? Ganun ang comedy naman eh. Another one. Eto, ang madaming dito, sa friendship or friends. Yan. Dito mukhang mahaba-haba ang ating mapag-uusapan. Friendship. Eto how do you let them know and how did you react? Na if, yung pagsaset mo ng boundaries. Kung sa kaibigan ko, oo. Actually, Yun ba? yun nga, di ba? Kasi before, hindi naman ako talaga nag-set ng boundaries. Kasi open book ako eh. Come as you are. Crocs. Galing. Di ba? Tatanggapin kita. Kahit ano ka pa, sino ka pa. Di ba? Ay, parang pelikula. Maging sino Sino ka ka man. Ganon. Okay. Tatanggapin ka pa kahit sino ka pa, ano pa estado mo ng buhay. Wala sa akin yan. Ang importante sa akin is loyalty. Importante sa akin na marunong magpakatao. Marunong ka magpakatao. Yun lang and naman yun eh. nagkakaintindihan tayo. Exactly. Yun lang yung importante sa akin eh. Totoo ka, nagkakaintindihan tayo, yung loyalty mo sa akin. Pero kasi, di ba, yun nga, parang as we grow old, no, nakakaranas tayo ng pagdating sa friendship, yung parang nararanasan natin na, hindi ko pala talaga siya Kaibigan. friend. May ganun eh, di ba? Oo, dun mo na-observe kasi yung mga qualities na meron or the times goes by. Kasi iba yung pag
natin pag bata tayo, ay kaibigan, kasama, Oo. kasikahan. Pero syempre, as we grow old, nakikita mo yung mga qualities na, ay, may mali pala. Oo. May There's ganito something pala. wrong pala. Oo. Diba na parang, ba't tinanggap ko lahat yun? Oo. Mapapatanong ka na lang tanggap ko lahat yun? Kasi, di ba dumadating tayo sa point na napupuno tayo. Oo. Tapos kapag napuno ka na, bigla ka na lang papaisip na, Hala. ganun pala siya. Ay, sana pala sinabi ko sa kanya na nasasaktan ako sa ginawa niya. Oh my God. Kaya doon pumapasok sa akin yung setting rules and boundaries sa friendship na siguro kung may bagong papasok sa akin na kaibigan mo, ilalatag ko na lahat na ganito ako, ako yung tipo ng kaibigan na kapag may problema, mas gusto ko mag-isa ako. Ako yung tipo ng kaibigan na kapag, ako yung tipo ng kaibigan na minsan lalayo talaga ako. Pero, kapag kailangan mo ko, i-message mo lang ako. Kumbaga, you're saying na, maganda tayo, like me, assignment lang. Gusto mo katahimikan at the moment para makapag-isip. Para makapag-isip. Oo, may ganun talaga. Kasi hindi ko ugali talaga ng mga abala ng tao kapag may ganun problema talaga. ako. They better like cope up sa mga ganung sitwasyon na iba nag-quiet mo na sa social media or iba less talk talaga. Like, kinakuha natin yung sarili. No, may ganun. Diba? May ganun talaga. And some people, hindi nila naintindihan yon. Kasi parang ang dating sa kanila negative. Parang ang dating sa kanila kinakat mo sila. Parang ang dating sa kanila nagpuput ka ng wall. Guys, I think nowadays, usong-uso kasi ang friendship breakups. Oo. Diba? Totoo yung mga topic na papanood ko sa ibang cut-offs, yung mga ganyan. podcast. Oo. Diba? Bago kayo dumating sa sitwasyon na yon, titingnan nyo muna yung mga bagay na meron kayo, pinagsamahan nyo, yung mga bagay na parehas nyong hinarap. Di ba, pag may kaibigan, ganun problemado ako, mag-share tayo hanggang ma-realize natin, dapat pala ganito, ganyan. Diba? Mga pinagdaanan, yung mga lowest moment nyo. Oo, diba? Struggle nyo together. Tsaka, may nagsasabi din naman na, hindi naman porket matagal na kayong magkaibigan, kaibigan na yan habang buhay. Hindi talaga. May mga ganun. Hindi talaga. Diba? Kasi yun nga yung matuklasan mo, may ganito pala siya ugali. Minsan, sorry na, may mga kayo pala, ginagamit pala, kaya nga kayo naibigan. Kakalungkot. For that long, diba? May ganun Masakit yun, Hindi mo na-realize na yun pala ang habol niya, kaya ka friend. Like, they're getting something to you. That's why you are considered as a friend. Nung they're not, di ka na nila kailangan and they don't get anything from you. Bahala sa buhay mo. Which is nakakalungkot. Tapos ikaw naman, syempre, kaibigan mo siya, nandun ka, syempre, stick ka, friend tayo. Diba, nakakasad. Nakakasad talaga. So, I think, dapat, we should initiate kapag may bagong friends sa papasok sa atin, na ilatag natin yung rules and boundaries natin. Exactly. Sabihin natin kung ano ba talaga yung ugali natin para at least kapag nakita nila na hindi to nagpaparamdam or bigla na lang siya nawala, alam nila. Diba? They know how to understand what's going on. So they can place themselves na what's really happening. Hindi mag-iisip ka na balok ka, magtampo ka na. Ganun na nagtampo. Bakit kaya di siya nakibo? Bakit hindi ako kinakausap? Kasi kung tunay kayo magkaibigan, alam mo yung talagang ugali ng kaibigan mo. Yes, oo. There's something wrong. Instead of magdadamdam ka kasi hindi ka niya kinakausap, mas maisip mo pa nga na, hey, how are you? Is there something wrong? Okay ka lang ba? Lalo na kung matagal kayo magkakilala. If this person is not replying or if this friend of yours is not replying, you should even know na, oo nga. Girl tissue. Kasi English ko, sorry. Ayan na, nagigil ako nag-English. Sorry. Sorry girl, kundi. Napanganga ako sa'yo Nakaganon ako sa'yo. Nagigil ko, no? Syempre baka talaga, hayaan ko muna siya. Hayaan mo siya mag-isip-isip. Kasi at the end of the day, kapag kaibigan mo yan, alam mo yung ugali niya. Kapag ready na siya, magsasalita yan, magsasabi siya sa'yo. Yes. Alam mo yung ugali, di ba? Kasi alam mo na, kilala mo na eh. Like me and my best friend,
Ito parang kapatid ko po. Mag-iisip na si D. May best friend din po ako. For example, magtampuhan kami. Kayaan ko lang. Pero, pag magkakamusahan, ano ba? Kamusta? Ano nangyari? Hindi ako agad mag-iisip na galit ba kami? Hindi. Mag-usap kaming matino. Yun ang maganda sa friendship nyo, no? Yung kahit na aminado naman kayo na parang nagkatampuhan kayo, pero nung nagkausap kayo, boom, solid ulit. Tama. Walang secret animosity. Totoo. Diba? Kasi kapag ang friendship, tatandaan nyo to ha, kapag ang friendship may secret animosity, nasisira talaga siya. Kahit na anong intindi sa'yo ng isa or ikaw, masisira siya kasi nga merong something eh. There's something wrong. May pinaghuhugutan eh. Oo. Meron siya kumbaga hidden hindi naman, parang meron na siya nararamdaman na hindi tama noon pa man, na parang namumuo ba? Namumumbagyo. Ganon. Diba? So, yun. Communication. And yun nga. Sasabi pa nila, habang tumatanda tayo, naniniwala ka ba na it is much better to have a few and quality friends. Oo. Diba? Ako din, gano'n ako ngayon. Hindi ka nung bagits tayo, no? Daming topa, lahat na lang. Kasi hindi naman porket marami kang friends, lahat yan friends mo eh. Totoo. Diba? Pili lang dyan yung totoo sa'yo. And ito guys tatandaan nyo to kapag nakahanap ka ng kaibigan na alam mong sinamahan ka mula nung nasa baba ka hanggang umangat ka, wag na wag mong tatalikuran yun. Totoo. Wag na wag mong kakalimutan yun. Kasi walang ini-expect yun sa'yo. Exactly. Ikaw lang. Tama. Diba? Hindi yan manghingi sa'yo or manghuhut-hut sa'yo. Tama. Diba? Ikaw lang yun. Sapat na sa kanya eh. Ganun yun. Kaya wag niyong basta-basta i-judge yung isang kaibigan porket nawala lang siya, porket bigla ka na lang ginos or what kung yun ang nasa isip ko, di ba? Sa to friendship, there's no competition. Yes. Isa pa yan, competition. Di ba? Walang ganun. Ang pagkakaibigan, masaya ka. Masaya kayo sa isa't isa, sa achievements nyo. And when I say masaya sa achievements ng isa't isa, hindi kailangan loud. Sometimes tahimik lang pero proud sa'yo. Exactly, hindi mo kailangan, hooray! Hindi ganun yun. Diba? Oo. Diyos ko, Lord. Yun. Kasi may mga We're just saying this kasi para maintindihan ng iba. Meron kasi masyadong matampuhin, masyadong maramdamin. Yes, oo. Syempre, iba-iba din naman tayo ng personality. We just try to explain. Though kasi yung maturity, hindi ko naman sinasabi mga bata wala pa yung maturity. Though, iba-iba kung kailan nila maano yan sa sarili nila. Yes, oo. Sana lang maintindihan. Baka sakaling nanonood sila ngayon. Realize sila or ay, kita na pala, ganun pala yun. Diba? Siguro naman, hindi kalabisan, naintindihin mo yung kaibigan mo na matagal ng panahon. Totoo. Diba? Kung sakali man na ganon, may nangyari. Saka mahirap maghanap ng tunay na kaibigan kaysa sa karelasyon. Ako, I believe that. True, ako din, oo. Iba kasi yung tunay mong kaibigan kaysa sa asawa. Sorry na. Oo, mahal mo yung asawa mo, diba? Pero iba kasi yung kaibigan. Pero mas masakit kapag yung kaibigan mo yung nawala sa'yo. Oo, totoo. Ako, iniinda ko yun, girl. Ikaw, iniinda mo. Oo, masakit talaga yun. Siyempre, naiyak ka din naman sa broken hearted ka. Iba kasi yung friendship, yung true friendship naman talaga. Para kayo magkapatid na yan eh. Yes, oo. O baga, sister and brother in a different mother. Charot. Joke lang. Another question, kala mo ba't ako na? Hanggang saan mo kayang intindihin ng isang tao bago mag-set ng boundaries? Sabay, it's okay lang. So, common regrets. Do you have one? Common regrets? Siguro, yun nga, dahil hindi rin ako nung araw. Nagsabi ng people pleaser ka kasi. Yun nga. Yun ang problema sa mga people pleaser na kagaya ko. Dahil people pleaser tayo. Madaming makikinig dyan. Ayaw natin na gumawa tayo ng mga bagay or makasabi tayo ng salita na makakasakit sa ibang tao. Gusto natin, kamahal-mahal tayo lagi. Though wala naman kasi masama. Oo. Gusto natin yung hindi tayo mawawalan ng kaibigan. Gusto natin yung hindi tayo mawawalan ng
kakilala or kasama. Like, sabihin mo, girl, na ibig sabihin niya naman po, sorry na kahit may mali nang ginagawa sa'yo, hindi mo na nakikita. Oo, may ganun eh. Kahit may mali nang ginagawa sa'yo. Go ka lang. Go ka lang. Kasi nga, mahal mo. Tapos, syempre, ayaw mo mawala yung tao eh. Diba? Usually, ganun naman yung nagiging cycle eh. Pag ayaw mong mawala sa'yo yung kaibigan mo. Kahit anong pangit yung gawin niya sa'yo, hindi mo hahayaan na mawala siya sa'yo. Kumbaga parang, iaano mo lang yan, brush off mo lang yan. Oo, Sorry, girl. Sige. Baka ma-observe nila. For example, mga bata nga, mga kids, pwede din na i-consider, like, yung mga bata, uuwi, kita mo, yung anak mo, kulang yung gamit. Oo. Gutom na gutom. Yung pala, yung sineshare pala yung baon. Kasi baka yung mga kaibigan niya sa school, hindi na siya pansinin. Oo, totoo. Diba? Hiningi nga itong inabot. Doon nag-start yung pagiging people pleaser ng isang Hindi naman tao. masama mag-share ng food. Pero yung to the highest level na yung mga bagay talaga na hindi dapat. Yung nawawalan, baka sabihin na madamot. Hindi, kumbaga, yung ginagawa mo na lang yun kasi sinasabi nila sa'yo, pag hindi mo ginawa yun, di ka na belong. Yes, di ka na friends. Di ka na friends. Share ko. Kagaya nung bata ako, girl. May collection ako ng Barbie sa bahay. Tapos yung friend ko na yun, sorry na, alam ko nasa heaven ka na. Share ko lang. Sorry na kami. Sabi niya sa akin nun, nakita niya kasi yung collection ko ng Barbie. Sabi niya, pag di mo ako binigyan yan, hindi na tayo friends. Hello! Siyempre takot ako eh. Gusto ko siya maging friend. So, binigay mo? Binigyan ko siya isa. Tapos hanggang sa naulit, naubos na yung Barbie mo? Papa. Oo, naubos yung Barbie ko. Limited edition pa yung iba. Tapos nagulpi ako ni Papa. Siyempre. Yun. Siyempre, nung bata ka, di mo pa alam na gano'n. Hindi mo din naman nasabi sa papa mo. Oo. Hindi ko talaga inamin. Alam ni Papa na binigay ko sa kalaro ko. Hindi niya alam na yun yung the same bata. Oo. Hindi niya alam na doon ko binigay. Saka sinasabihan ka na pala na hindi na kita friend kapag hindi mo ako binigyan. Oo, hindi ko sinabi Akalungkot, sa kanya. no? Ba't may mga ganong kids? Nung time na yun, hindi ko pa alam eh. Pero nung matanda na ako, ay, mali pala. Diba? Masakit pala yun. Diba? Yung parang nagbibigay ka na lang para maging kaibigan ka. Tama. Saka yung mga sa boundaries about friendship, sabi mga friendship breakup, for example, may mga sitwasyon sa buhay na may mga events na hindi, ang babaw, means parang sa akin na, syempre, pag you're getting older, yung mga 20s natin, may after, kunya, busy sa school, syempre, iba dyan, nagtatabaho na, may mga, hindi naman, iba, maaga din nag-asawa, kunya, magtampo, iba, may event ka sa buhay mo, kaya you have a birthday or any celebration, hindi naka-attend yung kaibigan mo, tampo agad. Okay lang yung matampo. Pero, we need to be mature na, yun nga, baka busy sa school, may trabaho, hindi sila makakarating, di ba? Oo, may mga ganun nga, may mga ganun. Sana yung setting boundaries na sa broad-minded ka, mas maintindihan ka sa sitwasyon ng kaibigan mo. Diba? Ikaw, magtatampo ka ba nun, girl? Hindi, kasi for me naman, may konting tampo siguro, aminin natin. May konting tampo, pero nandun ako sa part nalungkot lang na sayang hindi siya pumunta. Oo, tsaka mas naiintindihan ko kasi kailangan niya gawin yun eh. Exactly. Diba? Hindi ako para pigilan siya sa gagawin niya para lang intindihin niya na kailangan kasama mo ko, kailangan pumunta ka dito, gano'n. No, hindi ako ganong klaseng kaibigan eh. Pag sinabi mo sa akin na hindi ka pwede kasi ganito, kasi ganyan, maintindihan ko. Hindi ko para ipilit sa'yo. Diba? Aaminin ko sa'yo may konting tampo, pero hindi ako yung, papalakihin pa yun. Tama. Yung ibang sports up, may iba pa yung pagigimik, yung ibang hindi makasama. Kasi hindi talaga sa gimmick person, mas go on studies, diba? Mas maganda yung mas naiintindihan ka. Na, itong kaibigan ko na to, mas okay, nagigits ko kung ayaw niya sumama kay gumimik kasi mas gusto niya mag-aral. Oo. Diba? Tama. You need to respect kung ano yung mas gusto ng kaibigan mo. Yes. Like yung sa anak ko pala, ma-share ko lang, may best friend siya. Hindi mo nagtatampuhan yung mga bata. Yung gusto gumimik ng best friend niya, si anak ko gusto studies muna. Maintindihan niya, diba? Ganun dapat. Okay, ganun lang siya. Next time. Ganun dapat. Yun yung healthy boundaries. Grace, oo. Naintindihan nila na meron kang boundary. Nire-respeto nila yun. Ang cute nga eh. So,
hahayaan ka lang nila kung anong gusto mo. Tama. Kasi alam naman nila na kapag available ka talaga, Why not? why not? Diba? Ganun yung healthy types of relationship when it comes to friendship, family, friends, yung respect, diba? Kailangan talaga yun, yung respeto. Totoo. Saka yung boundaries na, for example, can we consider that na parang boundaries na yung kaibigan mo na sasabihin ka kung may mali ka na? Oo naman. Diba, no? Mas na-appreciate pa nila na sasabihin ka, oy, ganito, friend. Kasi para sa akin, kung totoo kang friend, yung mga maling nagagawa, isisitahin mo. Kaysa magmukha siyang tanga sa mata ng ibang tao. Kung concern ka, diba? Sabihin mo, uy, mali yan. Wag mo niyang gawin. For example, kung sa bagets, di absent, pumasok ka, baka gusto mo mag-aral ng mabuti. Diba, tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo yung mali mo. Mas ma-appreciate mo is, thank you for reminding me. Salamat. Kasi may mga kaibigan na pag pumasok, mas dun ka dadalhin sa hindi magandang gawain. Yes, oo. Pagiging like gimmick or hindi magandang gawain. Meron namang kaibigan na lagi kang i-remind, tatagalog to, basta remind na lang. Papaalalahanan na, uy, baka naman, baguhin mo yan, tama na. Yun para sa akin, ganun ang kaibigan. Yes. Hindi nila ikukonsente yung maling ginagawa mo. Tama. Kumbaga, masahatakin ka nila sa tamang gawain. Sa tamang landas. Tamang landas. Ito ang Sa may pa-right siya. Tamang daan. Amen. Aray ko. Di ba? Ganun lang naman. Mas masarap talaga may boundaries tayo sa buhay natin para mas maging okay yung flow. Yes, oo. Harmonious. Harmonious. Hindi man perfecto. Perfect. Hindi naman porket nag-set ka ng boundaries, ayaw mo na dun sa tao. Oo, maarte ka na. Oo. Hindi. Ano lang yun, kumbaga parang just respect what or who I am. Ganon. Respetuhin mo lang kung ano yung yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi kapag kailangan mo naman ako, nandyan ako. Tama. Diba? Kapag kailangan mo naman na makakausap, i-chat mo lang ako. Correct. Diba? Kung boundaries ko na ang tawag dito, mag-shut off muna just to gain my peace. Diba? Tanggapin mo. Tama. Diba? For me, yun lang naman. Hindi naman na siguro tayo mga bata. Oo, hindi naman po sa nag-iinarte kami. Just sharing our thoughts about setting boundaries. Yes. Kanya-kanya naman tayo. Kung kayo, kulang, sa tingin nyo, ano yung sa inyong setting boundaries, please comment. Para kasi may matutunan din tayo. Oo, para may makuha din kami kasi, lesson. Diba? Hindi naman Sharing tayo of thoughts pare-parehas ng opinion sa buhay. Exactly. Yun ang chikahan namin. Kunya, pag-share ako sa kanya, may natututunan talaga din ako sa kanya. Ay, ganun pala yun. Balikan lang kami. O baka naman sa inyo. Share niyo naman sa inyo, Share mga nyo, guys. kamads. Kasi gusto din namin malaman kung ano ba dapat. Or, kung ano yung, kung ano yung opinion nyo regarding setting boundaries and kung paano nyo gagamitin, paano gagamitin? Paano nyo i-apply yung boundary sa buhay na yon, or kung paano nyo sasabihin yon sa family, or sa baka may friends, setting sa boundaries sa pagdating sa work. Yun sa mga Coca-Cola. Wala ko Coca-Cola. kakatila ako naman. sa ka-work nyo, or sa mga boss nyo, or any, diba? na pwede nyo advice, ipaki-comment lang para na mapag-usapan natin another topic you want to make chika-chika. Yes. Just let us know, mga kamads, no? Para meron tayong mapag-usapan at magtawanan ulit tayo, or minsan nga medyo dramatic. Yes, minsan tawa lang tayo. Ay, mixed emotion. Meron ako i-share sa'yo. Sige, go. Meron ako i-share sa inyong quotes, guys. Ay, go. And this is, nakita ko lang to matagal na, pero sinave ko siya sa tawag dito, gallery ko. Kasi, before we end go. Yung mga panahon na yun, na-realize ko sa sarili ko na kailangan ko na talaga mag-set ng boundaries. Ganon. Sabi dito, dalawa to You don't lose friends by setting boundaries.
You lose people pretending to be friends. Tama. Because true friends respect your limits, honor your emotional well-being, while fake ones fade away when you start valuing yourself. Oh my God. Totoo Diba? yan. Kasi, kumbaga, dahil hindi ka na nila kilala, parang sa tingin nila, hindi ka na nila kilala kapag nag-set ka ng boundaries. Kasi parang isipin nila, ay, nagbago na siya. Yeah, that's gonna be stagnant eh. Lagi maiiba kasi nga, through how when we're getting older, magiging matanda na tayo, magkakapamilya tayo, syempre magkakaroon tayo ng ibang priority, iba tayong busy sa buhay, Yes, oo. madaming mababago. Para sa akin yung mga ganon, hindi selfish siguro, yung gusto nila, attention lahat sa kanila. Hindi ganon. Oo. Hindi ganun. laging ganun. It doesn't go that way. Oo. Kailangan, may kanya-kanya kasi tayong buhay, tama, di ba? And kapag nagkaroon ka ng pamilya, minsan, yung focus mo nasa family mo. Pero it doesn't mean nakakalimutan ka na ng tao. Exactly. Even though, if you're true friends talaga, kahit matagal na hindi nagkikita, di kayo matagal mag-uusap, Yes. kapag nagkita kayo ulit, nagkamustahan, walang nagbago. Yes. Just the same feeling na ito yung best friend ko, how are you? Yes, diba? Ganun dapat, diba? Oo. Yung kahit ang tagal niyong hindi nagkita, nagkasama, tapos kapag nagkita kayo, boom, parang wala lang. Parang kahapon lang yun. Oo. Diba? Ako, nakikita ko yung sarili ko na tatanda yung kasama yung mga best friend ko, yung best friend ko dyan sa Japan, 5 best friend and Hello. Studin, si Nongnong Jen, EK. Saka, syempre, feeling ko tatanda din akong ganito kasama ka. Oh, thank you, girl. Thank you. I'm happy. I'm happy. Yung girl, mga kamads, nagkapinabangla. Gusto ko yan, girl. Eto nga pala. Pero cougar. Ay, gusto ko yan. Ikaw, girl, ang cougar Ay, dito. oh my God. Ako yung, Nangula sila. Ilang taon na po ako. Basta, pag-usapan natin, next topic. Susunod na. mahaba na. siya. Ito, last na to. Sige. Ay, meron pa ba? Sorry. Last na to. Sabi dito. Oh. Setting boundaries with friends can be painful at first. Especially when you're someone who has always been go-to. Who has always been the go-to, the fixer, or the one who never say no. But real friendship isn't built on sacrifice and silence. It's built on mutual respect. A friend who loves you will listen when you speak your truth and honor your limits, not make you feel guilty for having them. Natandaan niyo yan na hindi kayo i-guilt trip ng mga true friends nyo when you set your boundaries. Yeah. Kasi naiintindihan nila and respeto nila yun. Sana madaming makapanood na Gen Z niyan. Oo. Kasi usually, nakikita ko sa mga Gen Z. Hindi naman uso. Dati alam ko lang yung breakup mag-jowa. Ngayon may friendship breakup Oo, may na, friendship breakup na. Nakakalungkot lang din. Kasi di ba minsan makikita mo silang saya-saya nila. Oo. Tapos biglang di na sila magkaibigan. Oo. Diba? Meron ng pinaplastic na lang. Nakakalungkot. Nakakalungkot. So, yun. Meron pa ba? Actually, okay na daw. Okay na. Nandito na. Wala na matay na miss. Ayun. Sana talaga, meron silang sa pinag-usapan natin ngayon. May napulot kayo or nakarelate kayo sa aming usapan. Hindi po namin kasi na-edit kaya pasensya mga bulo-bulo moments dyan and mga lutang moments. So, yeah, I think that's it. Thank you so much for staying with us in this meaningful conversation. Wow, yes! Na sana mas madami pa tayong maging kamats dyan. Yes, mga Dumami kamats. tayo. And next time, we're planning to do live, no? Oo nga pala, Mag-live chikahan guys. tayo. Try Sabihin natin try namin na mag-live and meron kaming i-guess Oo. na para naman mas makapag-interact tayo, no? Siguro, pero I think, actually, konti pa lang tayo eh. Konti pa lang yung mga kamats natin. Pero, I we're know, getting there naman dadami din kayo and sana supportahan niyo yung live Oo, support niyo, share niyo po. Para naman, di ba, mas Dumami magkakilalahan tayo, Oo. di ba? Tapos chika-chikahan tayo. Yes. Oo, masaya yun. Excited na ako para Oo, yung mag-latest sa comments sila. Uy, chika-chika, diba? galore. Okay. Comment kayo guys if kung gusto niyo, for example, gusto niyo kami mag-live
dito on YouTube or on other platforms Oo. kung saan kayo available. Pero may time din talaga na mag-live kami dito sa YouTube. Okay. Perfect. So, yun lang guys. We hope to see you again on our next podcast episode. Again, my name is Dee. My name is Aki. Chilon go. Chilon our next one. Yeah, kahit Bye.